Let's pray. Father God, maraming salamat po na nagkatirok muli kami dinhi para mag-aral ng inyong salita, O Lord. As we study your words today, we will be studying and working on the words that you spoke on the cross. Buksan mo ang aming mga isipan at puso. Tulungan mo kaming to understand everything at makita ko kung paano ito ma-apply sa aming buhay. Guide us, O Lord, and speak to us today. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. You may all be seated. Amon title naton, bakit kailangan pamamatay si Jesus? And we're gonna be working on the last statement, 7 statements of Jesus on the cross while he hung. So alam nyo lahat na I am a very forgetful first person. Nangalimot nga niya ako to instruct you guys na ita akong charger smartwatch na bilin ko dito. Yan na, kanina ko lang na makita ko si Usmer. Diyan ko lang nakuhaan. You know, that's how forgetful I am. Pero, I got smart about it though, you know. Yeah, every morning when I pray, when I ask God for wisdom, discernment, tamo itong pray ko. Mga things na need ko sa pang-araw-araw. And then, when something pops up, I make sure, hindi ko nakakalimutan yan, I make sure I put it down right away sa akong smart note na phone. Because otherwise, mawawara dayon. You know, several times ganun talaga ako ngayon. Age is eating me. One example of this, yung kuan ko, yung, di ba, most of you guys know na I'm converting ang Bible Pinoy version into digital. And then I started working on it. Dito ako sa Cebu pa. Pero nung ginagawa ko lang itong message this week, saka ko palang naalala, no, wait a minute. Oo, ngayon, hindi ko natima tuloy. Nasa Revelation na ako, pero waray ko matima. Maybe, hopefully, I get to find some time next week to complete it. Okay? So, maupay na la, itaton God, dire parihuwa akon. Okay? Si God, gintatapos gud niya ang ginumpisahan niya. Siring niya, Hebrews 12:2, He is the author and finisher of our faith. Siya yung naglilid sa atin para makompleto ang faith natin. Imagine na nala, you know, magsiring ni God. Awari ngayon ni Junli. Ini Junli, siring ni God, babaguhon ko ni. I have plans for this kid, you know. I'm going to, saka na lang siguro mahubyaman. You know. God is not like that. You know. He finishes what He starts. Okay? He will finish what He started in Junli's life. Ginamit ko ng illustration kay this afternoon, we're gonna be looking at the death of Jesus Christ on the cross. O usahiya statement bago siya namatay, siring niya, it is finished. Okay? Unang dyan ka pala, Vic. Sorry. Anyways, natapos ni God ang work na ginutos niya sa anak niya kang Jesus Christ. Iisahin natin yung mga salita niya na ginsiring ni Jesus bago siya namatay sa cross. May 7 salita na ginyakan ni Jesus while he hang on the cross. And let us be reminded, folks, na bago siya ginpako sa cross, grabe yung pinagdaanan niya. He was beaten almost to death, buti na lang kagad, by the Roman guards who handled him. Ginlatigo hiya. Akala natin simple lang ito na latigo. Diri. Okay? Ginamit na panglatigo, sugad. It says Roman flagrum. Flagrum. Ito na kuan kita niyo. At the end of the rope or something, may the metal. Or sometimes they use dead man's bones. So when it hits you talaga, it will rip off your skin. And then, may imagine ko rin, you know, as they keep doing that, tumagos na yan sa organs niya. You know, that's how, it's gruesome, but that's how our Lord suffered.
mga vital organs niya may have been exposed already dahil sa paglatigo sa kanya. He lost a lot of blood. Hirap na rin siyang mag-talk. So now, let's study the last statements ni Jesus bago siya namatay. We will start with dito ni Luke 23:34, the first one. Siring niya, Tatay, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. In English, Father, forgive them for they don't know what they are doing. At this point, nakapako na si Jesus sa cross, pero imbes na magalit or manimalos siya, he could do that, he's God. You know, pinag-pray pa noon niya. At itong mga tao, mga guards na nanakit sa kanya. Real talk la kita. Kaya ba natin to? No! Okay? No. Alright? We're not gonna be able to handle that. No. The answer is no. Ito nga si Madam, alam nyo, now, you know, we're going through a process. May kaso kami. Noong una, ni Madam, gintawag kami ni Arlene na mga demonyo. At the beginning, you know, nung kaso. And then, gintawag pa kami ng mga urig. Initial reaction ko, galit talaga ako. You know, nakita ni Rochelle, namumula na ako. Kung makatama, kala mo santo. You know? Pero, understanding this, what happened to Jesus Christ, He was bleeding, He was in pain, dying, pero sabi pa rin niya, forgive them. Yung mga kapatid, ang forgiveness is a choice. Hindi dahil deserve nila, but para haaton iton to free us sa ating galit. Si Madam, may hapon na hininga na patawad. Kaya nga, I keep telling you guys, whatever she does over there, just ignore. Okay? Maniwala man kayo o hindi, I include her daily on prayer in the morning. You know, kung I ask God for blessing, I ask God also to bless her. Ganon. Sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians 4:32, maging mabait tayo, maawain at patawarin niyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Kung pinatawad ka ng Diyos, kayo rin dapat marunong magpatawad. Okay? Now, let's look at the second statement of Jesus. By the way, yung mga statements, diri lao sa kabuk. You know, Matthew, Mark, all the Gospels actually, may sulat tungkol sa mga statements ni Jesus Christ. So right now, we're at Luke 23:43. Ito ang second statement ni Jesus. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayong araw na ito sa paraiso. I assure you, today you will be with me in paradise. Sinabi ito ni Jesus sa isang kriminal while they hang on the cross. Yung katabi niya ba? Now, let's dig deeper on this. Look at this. Walang good works. Right there. Walang good works. Walang chance na magbago ini na kriminal. Waray baptism. Anong siring ni Jesus? Ang siring ng kriminal, kinausap ni Jesus, Lord, remember me. Okay? Huwag mo akong kalimutan. Ayun lang sinabi niya. Ano ba ito ni Jesus? Isasama kita ngayong araw na ito sa paraiso. Dito natin nakikita na salvation is a gift indeed. Okay? Not a reward. Diri kay buutan ka, kundi nato ka kan Jesus. Bagan, need mo kumadto ang merkado, di ba? Pero,
Oray na yung pamasahe. Tapos may lumapit hari mo, ako na magbabayad dito. Masakay ka na lang. Diba? Ganun ang kaligtasan. Si Jesus ang nagbayad, sasakay ka na lang. Okay? Dito, gimbita along with Jesus, yung kriminal. Pero maski huli na sa buhay, hindi pa rin ito huli kay Jesus. You still have a chance. Also, di rin mo need na malinis ka, perfect ka. Come as you are. You know, may baggage ka na puno ng kasalanan, bring it. You know, paalam mo kay Lord na ganun ka. Waray kumanhi Jesus, di ka na langit para ang mga righteous people or holy ones kuno. He came for sinners. Kaya nga, there's a saying, good people do not go to heaven. Forgiven people will go to heaven. Okay? Lalo na for people who admit they are sinners and need a Savior, kailangan mo lang lumapit kay Jesus. Sa third statement ni Jesus, makikita nyo yan sa John 19:26 to 27. Nakita ni Jesus na nakatayong nanay niya katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, "Nanay, ayan po ang anak niyo." And to John, Jesus said, sabi niya kan John Doy, i-paraphrase ko na lang, "Kau na bahala ako na ako nanay." Dito na sa paanan ni Jesus ang iyang nanay o Apostle John. Maski in too much pain hiya, nasabi pa rin niya kan John Doy, alagaan mo nanay ko ha, bagang sugad. Okay? So you see the picture here, ang tinuod na pagmamahal, iniisip pa rin niya maski naghihirap ka. Kahit may sariling problema ka, marunong ka rin dapat mag-care. Labi na hain mo mga loved ones. Imagine your nanay, at tuhay yung balay, nagtatrabaho, nagluluto. Then inutusan ka ni nanay, "Doy, kadtuanay ka ira Helen, palitin spam." Sosyal. pero marami bata yan na. Anay God nanay, nagmumulay pa ako sa cellphone. Diba? Real talk la. Pero Jesus, maski nakapako na sa krus, inisip pa rin niya ang nanay niya. Kaya tayo, mga kapatid, alagaan ang mga magulang, huwag kalimutan ang pamilya, and show love through action, not just words. Kung si Jesus nagbalasakit sa nanay niya, kahit naghihirap na siya, tayo pa kaya? Okay? Sa fourth statement niya, makikita nyo ito sa Matthew 27:46 and Mark 15:34. Eli, Eli, lima sabaktani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lima sabaktani means, my God, why have you abandoned me? At this point, grabe na ang suffering ni Jesus. Pero aside from physical pain, dinhi mismo siguro pinasana ni Jesus ang kasalanan ng mundo. Okay? Here he felt like ginabandon niya ni God. I could just imagine the Father looking down, and seeing his son going through the suffering, bleeding profusely, And then when Jesus uttered these words, siguro binaling na lang niya ang kwan niya. Pagtanaw niya. Hindi na siya tumutok ka anak niya. Pero kailangan gawin eh. He needs to do this. Why? Kay mahal tayo ng Diyos Ama. And His Son is the only one who can redeem us from our sins. Kaya sumagot si Jesus, my God, bakit mo ako pinabayaan? He paid a debt He did not owe because we owed a debt we could not pay.
Binayaran niya ang utang na hindi niya utang dahil tayo ang may utang na hindi natin kayang bayaran. Kaya siring ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:21, never nagkasala si Christ, pero para sa atin, itinuring siya ng Diyos na makasalanan, para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Now, number 5, you can go over to John 19:28. Sabi ni Jesus dito, nauuhaw ako. Dinhigin pakita ni Jesus Christ na diri lahiya God, tawag hapya, kaparehas naton. Kasi he felt pain, nauuhaw rin siya. Ramdam niya ang pagod, sakit, at uhaw. Pero maski naghirap na siya, he still went through sa utos ng Ama niya. He fulfilled Scripture. Tinupad niya ang plano ng Diyos. Bagan sugad ini, inutusan ka ng nanay mo, Doy! Kids, Doy, palit ka na, suka ka na Helen. Waray naman spam, suka na kita. Pero sobrang tirik ng araw. Ayaw mo sanang lumabas kahit tikan ka pa trabaho, pagod ka, pero sumunod ka pa rin. Utos manggod ni nanay. And that's what I call obedience kahit mahirap. You know? Pero si Jesus, hindi lang suka ang binili. Buhay niya ang ibinigay. Sinunod ni Jesus ang plano ni God para sa ating lahat. Statement number 6, John 19:30. Sabi ni Jesus, it is finished. Or sa Greek, tetelestai. Tapos na, kompleto na, it is done. Ibig sabihin, tapos na at iya mission dinhi. Bayad na ang kasalanan natin, kompleto na ang kaligtasan. Hindi niya sinabi na matatapos na. Sabi niya, tapos na. Hindi mo na kailangan trabahuin ang salvation mo. Tapos na ito, ginawa na ni Jesus para sa iyo. Parang may utang ka kan Helen. You know, mahaba na ang listahan mo. May utang ka bigas, sa kape, spam, suka. Tapos may umabot sa tindahan, nakamulticab. Siring niya, ako na lang mabahaya dito. Don't worry about it, I'll take care of it. See, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Memory recall anay kita. Ephesians 2:8-9. Pabalik-balik na ako ini ha. Siguro by now, alam nyo na ito. Ephesians 2:8-9. Two key words ang tandaan natin. Number 1, grace. Number 2, faith. Diba? We worked on that last week ha, atong Bible study. Sobrang bait ng Diyos kaya niligtas na kayo dahil sa faith nyo. At hindi yun dahil sa sarili nyong efforts. Regalo ito ng Diyos. Hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang makapagmalaki ang kahit sino. Hindi mo na kailangan dagdagan ang ginawa ni Jesus. He said, tapos na. Tetelestai. It is finished. What was finished? Finished were the sufferings of Christ, and never again would He bear the sins of the world. Finished na rin ang stronghold ni Satanas on humanity and death. The Bible says sa Hebrews 2:14, through death, Christ destroyed him that had the power of death, that is the devil. Since tao yung mga sinasabing anak niya, naging tao din si Jesus kagaya nila. Ginawa niya yon para pag namatay siya, mawawasak niya ang devil na may kapangyarihang pumatay. Death,
died when Christ rose. Again, death died when Christ rose. Kay waray naman power ang kasalanan sa iyo, sa aton, di na kita dapat nagpapakontrol sa sin. Mga bisyo, galit, pride. You don't have to be under the power of drugs. You don't have to be under the power of pornography. You don't have to be under the power of anything or anyone. Because Jesus has purchased your freedom at Calvary. And thirdly, finished was our salvation. It is done. It is paid for. It is bought. Ini nga lahat, gift yan sa atin ni God. And if you put your faith in Jesus, you can say with confidence, I know that my sins are forgiven. Statement number 7, amo ning last one, you can find this sa Luke 23:46. Sabi ni Jesus dito, into your hands I commit my spirit. Ibig sabihin, ang buhay niya ay nasa kontrol ng Diyos, hindi ng tao, hindi ng sitwasyon. Kahit mawalan ka ng kontrol sa buhay, hindi nawawala ang kontrol ng Diyos sa iyo. In English, this is how we say it. I got you, babe. You know, I got you. You know, hawak kita. Minsan kasi sa church, you know, mga simpleng bagay na nagsisimula lang sa maliit, isang message, isang misunderstanding, isang nasabing hindi malinaw, you know, kay sa chat nangyari, nami-misinterpret, nasaktan ng isa, nadamay pa ang iba. Bago mo mulayan, hindi na nag-uusap, nag-iiwasan, may awkward na pakiramdam. Minsan naisip natin, papaano na ini? Sino mag-aayos nito? Paano kung magkita-kita kami this Sunday? Parang feeling natin wala na tayong control sa situation. Pero mga kapatid, tandaan natin, kahit hindi natin control ang sitwasyon, control pa rin ito ng Diyos. God, nakikita niya ang buong kwento. Alam niya ang puso ng bawat isa sa atin. Kayang-kaya niyang ayusin ang hindi natin kayang ayusin. Minsan tayo madalos-dalos kaagad ng pag-aayos, pero ang Diyos, inaayos-anay niya ang sitwasyon, pati aton mga hearts. Hindi aksidente ang nangyari. May ginagawa ang Diyos kahit sa gitna ng misunderstanding. Baka ganito lang yan. Baka gusto lang ng Diyos sa atin ngayon magpakumbaba, magpatawad, magtiwala na siya ang gagalaw. What does the Bible say about this? Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion, but of peace. Kaya kahit may misunderstanding sa church, dito sa atin, hindi nawawala sa kontrol ng Diyos ang sitwasyon. Kaya mga kapatid, sa cross, hindi lang basta namatay si Jesus. Nagpatawad siya kahit siya ang sinaktan. Nagligtas siya kahit makasalanan ang tao. Nagmalakasakit siya kahit siya ang nahihirapan. Nagtiwala siya sa Ama hanggang sa huling sandali. So what does this mean for all of us? Kita, kung tunay kita na Kristiyano, dirila dapat natuo kita kung anong ginbuhat ni Jesus. Dapat nakikita rin ito sa buhay natin. Kaya there's a saying, Christians
When you're walking out there, you're supposed to be a living Bible. You know? Nakikita nila, uy, itong tao to, binago to ni Jesus. The Word of God transformed us. Diba? Kung si Jesus nagpatawad sa mga nanakit sa Kanya, dapat tayo rin marunong magpatawad. Kung si Jesus hindi nagpakontrol sa galit at pride, dapat tayo rin matutong magpakumbaba. Kung si Jesus nagmahal kahit mahirap, tayo rin dapat magmahal kahit hindi madali. Hindi pwedeng, pag Sunday, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, and everything, you know. Pero come Monday, Tuesday, ay, saka ka na, Lord. It's not like that. Hindi pwedeng, God is good. Pero may katampuhan ka pa rin sa church. Siri ni Apostle John sa John 13:34, may bagong utos ako sa inyo. Mahalin niyo ang bawat isa. Dapat yung mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. In English, love one another as I have loved you. Kung binago ka ng cross, makikita yan sa ugali niyo. There was a story about two siblings, magkapatid na babae. Magkada sila, they were very close, you know, kumakain nila, naglalaro, nagsisimba, nagtutulungan. Pero there was a point in their life na nagkaroon sila ng misunderstanding sa money. Nag-away sila, di rin nag-iistorya, nagkalayuan nila, lumipas sa maraming panahon. You know, but they used to go to church together. Parehas lang naniniwala sa Diyos. Pero nagkalabuan lagi. Then isang araw, nagkasakit yung isang kapatid, namatay. And then, one night, yung isang kapatid kumakain siya along with the family. Bigla na lang tumulo ang luha niya. Sabi niya na sana nakausap ko man lang siya at nagkaayos kami. Pero huli na. Minsan di natin napapansin, mabilis lumipas ang panahon. Yung taong pwede mong kausapin ngayon, baka bukas wala na ang pagkakataon. Kaya mga kapatid, may kailangan ka bang patawarin? May pride ka bang kailangang bitawan? May relationship ka na ba na kailangang ayusin? Buhata ito, yan na. Okay? Huwag mo nang patagalin. Hindi lang tayo tinawag para maniwala sa krus. Tinawag tayo para mamuhay ayon sa krus. Kapatid, nadungog natin yan na kung anong ginawa ni Jesus sa cross. Hindi lang siya namatay siya para sa ating lahat. Binayaran niya ang kasalanan natin, inako niya ang dapat na parusa sa atin, at sinabi niya, it is finished. Tetelestai. Remember that, kids? It is finished. Tetelestai. Okay? Ibig sabihin, tapos na, bayad na, pwede ka nang maligtas. And through the death of Jesus Christ and Him rising again, He has conquered death for us. Okay? Okay, may I ask everybody to rise? Mag-pray kita. Father God, thank you for your word today and for reminding us of your sacrifice on the cross. Salamat, Lord, for your love, for your forgiveness, and for finishing the work for our salvation. Lord God, help us not just to hear these truths, but to live them out every day, O God. Teach us to forgive, to be humble, and to trust you in every situation.
Baguhin mo po ang puso namin, Lord, and make us more like your Son, Jesus Christ. We surrender our lives to you. In the name of your Son, Jesus. Amen.